Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi totoo na kusang sumuko sa mga otoridad ang dalawang environmentalist activist na sina Jed Tamano at Junila Castro. Sina Jed at Junila ay kabilang sa mga grupong nakikipaglaban para protektahan ang marine ecosystem kontra sa mga malalaking reclamation projects. Nauna nang napabalita na nawawala ang dalawa at pinaniniwala ang dinukot umano ng government forces. Ngunit sa nakaraang presko ng NTF-ELCAC, sinabi ng mga ito na sumuko at nag-surrender umano sina Jed at Junila sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan noong September 12. So malinaw po na wala pong nangyaring abduction. So it will, masabi natin pagdating po sa part na to, ng alleged abduction is masabi natin case closed na, sir. So, kasi they affirm naman na they were not being abducted. Ayon pa kay National Security Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi totoo na environmentalist sina Tamano at Castro, kundi pawang makasapi ng rebeldeng New People's Army na nais ng kumala sa kilusan. Hindi sila environmentalist, organizers sila ng kaliwa. They left the movement of their own free will. Pero nang iharap na kanina ng NTF-ELCAC ang dalawa sa media, dito isiniwalat ng mga ito na talagang dinukot umano sila ng mga militar. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, pero kilala po nila kami. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Sa kabila ng pahayag ng dalawa, iginiit pa rin ng commanding officer ng 70th Infantry Battalion na sumuko sa mga otoridad sina Tamano at Castro. Matapos ang pagharap sa media ng dalawang aktivista, sa ngayon ay hindi na ma-access at nakadown ang kabuang isinagawang press conference kanina. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.